Dear Kuya Allen, ako po si Kim, hindi tunay na pangalan. 22 taong gulang na ngayon, 5'7" na height, at nagtatrabaho sa isang pribadong ospital dito sa Dumaguete bilang isang nurse. Hindi naman po ako gwapo at hindi rin naman pangit. Katamtama lang ang pangangatawan. Walang tiyan, hindi rin naman payat, at hindi rin naman mataba. Hindi ako mamasel kasi ayoko magpunta sa gym. Makinis ang aking muka at ang aking balat. Yan daw ang asset ko, sabi ng aking mga kaibigang babae. Bakla po talaga ako noon pa. Pero discreet lang. Pero meron ng hint kasi pag naglalakad daw ako, may pilantik. Nagsimula ang karanasan ko nung meron akong best friend na babae na kapitbahay din namin. Si Mariel. Hindi tunay na pangalan. Meron siyang kapatid na si Kuya Jan. 24 ata siya nun. Medyo gwapo at maapil. Sobra. 6-footer siya. Medyo define ang kanyang chest. Broad ang kanyang shoulders. Merong abs. At batak ang katawan dahil sa paglalaro ng basketball. Palagi akong pumupunta sa kanila. Almost every afternoon. Pagkatapos ng klase, at dinadahilan ay may kailangan sa best friend kong si Mariel. Pero minsan, may pakay naman talaga ako kay Mariel. Pero palagi ay ang tunay na dahilan ay ang makita ang kuya niya dahil sa ganung oras ay katatapos lang maglaro ng basketball at umuwi na naka-jersey shorts lang. Tagaktak ang pawis. Kitang-kita ko ang masarap niyang katawan na pawisan. Merong fine hairs mula sa pusod niya papunta sa loob ng short niya. At super define ang biceps. At lalo na kapag tinataas niya ang kanyang braso. At kapag nakikita ko ang napakalaki niyang bukol, iniisip ko kung ano kaya ang itsura nun at amoy nun. At paano pa kaya kung naging babae ako at ginagalaw niya ako ng pawisan niyang katawan. Nakaka-inlove talaga, sabi ng aking isipan. Ganun ang aking nakikita pag pumupunta ako doon paghapon. Minsan nga, doon na ako naabutan ng hapunan at pinapakain naman nila ako. Lalo na sila Tita Lea at Tito Jun. Kung minsan nga ay doon na ako napapatulog. Lalo na pag may project at nagpapatulong ako kay Mariel. Gustong gusto ko talaga kapag ganun ang nangyayari kasi babad ang mata ko sa katawan ni Kuya Jan. Okay lang din sa kanila na doon ako natutulog kasi kilala na naman nila ako at close sila ng pamilya namin. 3 lang ang kwarto sa kanilang inuupahang bahay. Ang isa ay kina Tita Lea at Tito Jun. Yung isa ay kay Mariel. At ang panghuli ay kay Kuya Jan. At dahil ayaw ni Tito Jun na doon ako natutulog sa kwarto ni Mariel dahil daw babae siya at lalaki ako. Kaya sa kwarto ako ni Kuya Jan. At ikinasisi ako naman. At parang nakababatang kapatid naman ang turing ni Kuya Jan sa akin. Nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano bago matulog. Matalino naman ako kaya nakakasabay ako sa kung ano ang topic ang gusto niyang pag-usapan namin. Enjoy naman ako kasi nakashos lang si Kuya Jan kapag natutulog. Dahil nga naiinitan siya. Happiness yun para sa akin.
Babad na babad talaga ang mga mata ko sa buo niyang katawan. At lalo na sa bukol niya na piling ko napakalaki nun. Minsan nga nahuli niya ako na titig ako sa bukol niya. At pilyong ngiti lang naman ang kanyang reaksyon. Hiyang-hiya naman ako. At kapag madaling araw na, giniginaw na ata siya kaya niyayakap niya ako. At damang-dama ko ang mainit niyang katawan. Ang sarap pala ng feeling. Mas lalo akong pumupunta sa kanila nung lumipat sila ng bahay. Mga 4 na blocks lang mula sa dati nilang tinitirhan na mas malapit sa amin. Dahil meron silang kapitbahay na si Kuya Oliver, na kasing edad din ni Kuya Jan. Mga 5'10" ang taas. Medyo maitim pero halatang malinis. Maapil din at hang din kasi palagi sa gym. Hindi masyadong gwapo pero sobrang lakas ng apil. At ang ganda ng ngiti, pantay-pantay ang ngipin. Naging close ko rin si Kuya Oliver dahil kay Kuya Jan. Palagi kasi itong tumatambay sa bahay nila kagaya ko. Hindi ko talaga malilimutan. Sabado yun ng hapon, mga 5 p.m. na. Pumunta ako sa kanila. Sarado ang pinto ng bahay. Bintana lang nakabukas. Tao po. Mariel, andyan ka ba? Mariel? Tao po. Ang sabi ko, wala namang sumagot. Tita Lea, Tito Jun, Kuya Jan, meron bang tao dito? Ang sabi ko pero wala pa rin sumasagot. Napagpasyahan ko na umuwi na lang sana. Pero pagtalikod ko, kapapasok lang ni Kuya Jan at Kuya Oliver sa gate. Halatang galing sa paglalaro ng basketball. Kasi tagaktak ang pawis at medyo hingal pa. Napaka-hot talaga nilang dalawa. Sobra. O kuya, andyan ka pala. Alam mo ba kung asan si Mariel? Ang tanong ko. Ay isinama nila mama at papa sa lugar ng aming mga kamag-anak. Ang sagot ni Kuya Jan. Kailan kaya sila babalik? Tanong ko. Nako, Miyerkules pa ng gabi yun. Napatay kasi ang lola namin kaya ako na lang naiwan para bantayan ang bahay. Sagot ulit ni Kuya Jan. Ay ganun ba kuya? Sige, uwi na lang ako. Ang sagot ko sa kanya. Pero pinigilan ako ni Kuya Jan. Hinawakan niya ako sa kamay sabay sabi ni Kuya Jan na dito ka na lang muna. Tambay muna tayo kasi plano naming manood ng movie ni Oliver dito. Ang anyaya niya. Naku kuya, salamat na lang kasi malapit nang gumabi. Baka hinahanap na ako sa amin nila mami. Ang sagot ko. Pero sa loob ko, gusto ko talaga. Baka ito na yung chance ko. Nako, para ka namang iba. Dito ka na nga natutulog kung minsan eh. Sige na, masaya dito. Sigurado ako maaliw ka. Ang sabi ni Kuya Jan. Kaya ganun na nga at tumambay ako. Maaga kami naghapunan at pagkatapos pumunta sila sa sala para manood kami ng movie. Nasa gitna ako. Si Kuya Jan ang nasa kanan at si Kuya Oliver ang nasa kaliwa. Magna 9 p.m. na nung matapos yung movie at uuwi na sana ako. Na magsabi ako sa kanila na uwi na ako. Pero sabi ni Kuya Jun,
Doon na daw ako matulog kasi meron pang isang movie na papanoorin namin. At pumirme naman ako. Ibang klaseng movie pala ang sinalang nila. Ang eksena, isang babae at dalawang lalaki. Maya-maya pa ay nararamdaman ko na lang na init si Kuya Jan at si Kuya Oliver. Dahil nagtanggal na sila ng mga damit at malalim na ang kanilang hininga. Ramdam ko na ang init ng kanilang katawan. Natigilan ako nang biglang nilabas ni Kuya Jan ang kanya. Maya-maya pa ay si Kuya Oliver naman ang naglabas. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nang biglang nagsilata si Kuya Jan na sinabing, "Di ba bakla ka? Alam kong gusto mo to." Ang sabi niya, hindi ako nakapagsalita. Hinawakan niya ang aking buhok at ibinaba sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay si Kuya Oliver naman. Hindi na ako nagakasya ng panahon at akin ng ginalingan. Hanggang sa natapos nga ang mga masasayang oras na yon. Hinalikan ako sa bibig at nagsabing salamat. Ramdam na ramdam ko ang mga ito sa loob ko. Piling ko, punong-puno ito. 2 beses pa nangyari ang mga pag-angkin nilang dalawa sa akin sa linggong yon. Dahil Miyerkules pa ang uwi ng pamilya ni Kuya Jan. At minsan, ginagawa namin yun sa bahay naman ni Kuya Oliver. Kapag kung mayroong tao sa kanila ay kila Kuya Jan. Kung minsan, kami lang ni Kuya Jan. At paminsan-minsan, ay kami lang din ni Kuya Oliver. Hanggang dito na lang, Kuya Allen. Sana'y nagustuhan nyo. Maraming salamat.